DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Yes, good morning, mga kababayan ko, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba yung dagat sa inabot ng ating programa, ang Kalawit News. Ito lang sa DWRB 103.9 News FM, ang programang Ikaw ang Una. Bukod sa papakinggan nyo sa radyo, mapapakinggan nyo rin o mapapanood sa YouTube channel at sa Facebook Live. Sa totoo lang mga kababayan ko, naninibago tayo dahil sa ilang buwan din tayong hindi nakapagprograma, no? Pero balikan natin mga kababayan ko yung nakalipas na bagong taon, yung nakalipas na bagong taon, yung samot-saring mga problema ng ating mga kababayan. Tulad na lamang nung ating natalakay ng ating kasamang si kumparing Pilit kanina, yung mga kababayan nating senior citizen, na biktima. Nakakatawa nga, mantakin mo, tila gusto nung OSCA official na Cartison, harangin yung pagtanda. Kumbaga, wag mo nang umabot sa 60 anyos para matawag na senior citizen hanggat puno yung listahan ng OSCA sa NACAR. Hindi lang po sa NACAR nangyayari yung mga problemang ganyan, mga kababayan ko, kundi maging sa lalawigan ng Rizal. Marami po tayong mga senior citizen na kababayang nakausap o nakatalampitan. May problema pa mga kababayan na yung mag-asawang senior citizen, may patakaran yung OSCA sa bayan ng Montalban na di umano, ayon sa nakausap natin si Mang Kanor, tawagin na lang natin siyang si Mang Kanor. Sila pong mag-asawa ay kapwa senior citizen sa edad na 67 kung hindi ako nagkakamali. Nung una daw na mga nakalipas na alkalde sa bayan ng Montalban, silang mag-asawa nakakakuha ng nararanasan nilang tumanggap ng ayuda mula sa gobyerno, pati yung tinatawag na allowance yata kung hindi ako nagkakamali, Pero itong nakalipas na taon, base doon sa kwento ni Mang Kanor, tinanggal sa listahan bilang tumatanggap ng ayuda yung kanyang may bahay. Dahil sa mag-asawa daw na kapwa senior citizen, dapat isa lang ang qualified o isa lang ang dapat na tumanggap ng biyaya mula sa gobyerno. Ang tanong, iba ba yung batas ng OSCA tsaka ang batas ng gobyerno natin? Kung hindi ako nagkakamali, walang ganyang patakaran ng batas ng gobyerno natin na sa mag-asawa na kapwa senior citizen, isa lang ang pwedeng tumanggap. Ay, nakakatawa yan. Dapat yan yung pinag-uukulan ng pansin ng ating mga taong gobyerno. Yung panawagan din ng inyong lingkod sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abay, pakiribisa nga yan. No po. Sa ating mga senador, may mga opinyon na makabubuti raw na yung mga biyaya na binibigay ng gobyerno sa ating mga lolo't lola, sa ating mga PWD. Abay, hanggat maaari daw, kung pwede, irekta na lamang doon sa kanilang mga tahanan. O kaya padaanin na lang sa GCash ng bawat senior citizen, bawat
PWD. Sa isang banda, kaya po ine-request ng marami nating mga kababayang nakakatalampitan, para daw mawala yung palakasan system, kamag-anak system, at bata-bata system. Sa isang banda, may punto yung ating mga kababayan dahil hindi ho natin nilalahat, pero may mga samahan OSCA o senior citizen ang merong palakasan system. May mga kababayan tayo diyan na 3, 4 na taon ng senior citizen, pero hindi pa raw kwalipikadong makatanggap. Dahil una, hindi pa sila ina-approban doon sa kanilang application na pinirmahan o isinadmit. Ang isa lang sa napapansin kong nakakalungkot na usapin, pagdating sa senior citizen na bago pa lang mag-a-apply, pasusuotin ng gula-gulanit na damit. Mm. Papasuotin ng marungis na pantalon o kaya naka-short dahil yun daw ang dahilan o yun daw yung proseso para ikaw bilang senior citizen ay makwalipikado o ma-qualified para tumanggap ng ayuda galing sa gobyerno. Naman ang magaling mo. Senior citizen ka na nga. Gagawin ka pang tila busabos, patawad po, sa terminong ginamit ko. Pero hindi ko lang po 'yan naikwento sa inyong hindi lang po naikwento sa inyong lingkod 'yan, kundi mismong inyong lingkod, naging biktima rin 'yan, ha? Nagtanong pa nga ako do'n sa opisyal ng isang OSCA kung bakit kailangang maging marungis ang pananamit para kuhanan ng photo ops na siya ang gagamitin doon sa application na pinilapan para aprobahan at makatanggap ng ayuda itong mga kababayan nating senior citizen. Sabi yan sagot, yun daw ang tamang proseso para walang maraming requisitos, hindi questionable at matanggap agad para tumanggap naman ng ayuda mula sa gobyerno. Di malaking kalokohan yan. Ano, senior citizen ka na nga, PWD ka na nga. Tatala, tila gagawin ka pang busabos. Takin mo, pasusuotin ka ng marungis. Saka kalilitratuhan, saka stapler doon sa application form mo. At saka isasubmit doon sa lokal na pamahalaan. Ang dahilan, para daw walang maraming requisitos, walang maraming tanong, questionable, at ora mismo, aprobado ka bilang senior citizen, natatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Talaga matindi yung mga kababayan natin, ito namang mga kababayan ko, yung mga balita natin na tatalakayin, itong sinasabi nitong si Senador Pampilo Peng Lacson, yung sinasabi niya, yung kay Senador Peng Lacson, mga kababayan ko, ito yung balita natin, Peng kay Marcos, palakasin ng kampanya kontra Durobo. Ayan kontra Durobo, mga kababayan ko, Durobo na. Marami bang Durobo dyan? Lantarang hinamon ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patindihin pa ang kampanya laban sa katiwalian. Hindi lamang anya sa flood control project, kundi sa buong makinarya ng pamahalaan.
Sa isang pahayag, nanindigan mga kababayan ko si Senator Lacson sa kahalagahan ng ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sinseridad o sa sinseridad ng administrasyon kontra korupsyon sa pagpasok ng taong 2026. Ito yun ang ngayong kasalukuyang taon, ano? Baga, iniwanan na yung taong 2025. Si Lacson ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga mga kababayan ko sa multi-billion corruption sa flood control na kinasasangkutan umano ng ilang mambabatas. Umaasa din ng senador na tutumbasan ni Pangulong Marcos ang kanyang pagpapakita ng katulad na bagsik sa krusada kontra korupsyon para anya ganap na malinis ang gobyerno at makulong ang lahat ng sangkot kabilang na anya ang mga kaanak at kaalyado. Ayan mga kababayan, matindi. Ang corruption na yan halos araw-araw, minuto laman ng social media. Bakit daw yung pangako nitong si Pangulong Marcos na bago magpasko, abay maraming big fish, big fish, yung mga malalaking isda na magpapasko sa kulungan pero mukhang hindi yata nangyari. Ha? Ani pa ni Lacson mga kababayan ko, ito ang inaasahan ng mga Pilipino mula sa mga lingkod bayan. Lalo na nanatilian niya ang galit sa sambayanan matapos mamisto kung paano pinaglaruan ng kaba ng bayan na mula sa dugo at pawis ng ating mga mamamayan. Bumalik si Lacson sa Senado noong kalagitnaan ng taong 2025 matapos makamit ang mandato ng mamamayan noong Mayo taong 2025 midterm election. Aktibo siyang naglantad ng detalye tungkol sa pandarambong sa kaba ng bayan sa pamagitan ng mga palpak at guni-guning flood control project. Sa pamagitan na niya ng dalawang privilege speech at sa pamumuno sa mga pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Umaasa din si Lacson na may papakita ng Pangulo na hindi siya matitinag laban sa korupsyon sa natitirang mga taon ng kanyang termino. Lalo pa niya tila nakuha na ng Pangulo ang momentum matapos ang binitawan niyang pahayag na mahiya naman kayo sa kanyang State of the Nation Address o SUNA noong nakalipas na Hulyo. Ika mga kababayan, tanggap po muna tayo ng balita mula sa ating mga kasamahan sa labas. Unahin natin itong yung sa kainta. Ito yung patuloy na koordinasyon at pagtulungan sa Laguna Lake Development Authority, rigging ng water sewerage system. Ayan, papasukin natin yung balita ni Parin Felix Tambongko. Parin Felix, ibalita mo. River Patrol. It's twice a week they have to move around lahat ng waterways natin. They have to check, they carry themselves with the videos na kailangan nilang i-report sa akin so I know that they did their work. From there, doon ko malalaman ano ba yung mga kailangan, ano ba yung sumobra, ano ba yung pinagtatayo ng bago, meron ba ng ibang riprap, meron bang sheet pipe na kailangan ayusin, meron bang puno kailangan i-prune. Kasi all these areas, you don't really see it every day. May mga lugar tayo dito na hindi mo talaga nakikita yung tubigan. That's exactly why naabuso tayo ng mga taong nakatira sa may lugar because they take advantage of the fact na walang nakakapansin, walang makakasita, and they start, expanding their houses or building their mga extended kitchen, extended bathroom, bahay ng kanilang mga utility. At para naman sa mga informal sectors, napapaupahan pa nila. Pag na-extend nila yun, merong panibagong kwarto, nagiging lessors pa sila. That's what I'm trying to control. Kasi sabi ko nga, habang ginagawa namin ng paraan ang paglilipat sa kanila,
huwag naman nilang abusuhin. Nagagawa pa sila ng hanap buhay doon sa isang lugar na hindi nakakanila at pinababayaan na lang ng gobyerno na gamitin nilang pansamantala. You don't take advantage of the generosity ng gobyerno mismo that's trying to help. How about po yung mga napatunayan, katulad ng nahuli nyo na actually nag-construct talaga. Meron ba silang kakaharapin ng kaso o sa ilalim ba ng ordinansa ang pinapairal natin merong penal provision? We had to demolish the properties and they did it on their own. No? Doon naman sa mga it's a discretion ng local government if you still want to pursue cases against them. No? Ang ginagawa kong paraan ngayon, huwag na silang bigyan ng pagkakataong gawin ito. And that's exactly yung klase ng project na ginagawa ko. Yung project na pipigil sa expansion ng mga bahay na ito dahil meron na tayo nilagay na boundary sa dulo. Medyo magastos siya, pero I think it's all worth it. Especially yung fact na pwede na nilang gamitin pahingahan ito, joggingan, sa umaga, painitan ng mga bata. Maluwang kasi yung area. At alam mo na hindi na pwedeng lagyan ng bahay kasi makikita na talaga. Makita nyo from the tulay, makikita ninyo that there's already a stretch there that we already started fixing. Tapos i-fence ko yung dulo ng mga bahay na para this becomes a public place for everyone's enjoyment. Last na lang meron, my part. Yung coordination po natin, kumusta lang namin, kumusta na po ang coordination with the Laguna Lake Development Authority doon sa proposal niyo na magkaroon ng massive dredging sa bukana ng ilog? I'm in touch naman with them. So parang hindi naman siya naging problema. Ang suggestion ko nga sa kanila is to have, to procure some excavators just so they can also help us sa pagdidiretso ng ating West Bank area ng ating mga floodway. Kasi without their help, mahihirapan akong ubusin yun. Maybe the most that I can do is just cover yung territory ng Cainta. If you're looking at the floodway area, it is so massive, no? Ay malabong isang LGU lang makagawa nun. And LLDA can actually come in and help us out on it para mas malawak ang volume ng tubig na pwedeng i-absorb, no, sa lugar at mas maging safe tayo pag dumating ang mga ulan. Nakita niyo naman itong taon na to, no? Ilang beses na parang nagkaroon tayo ng mga problema sa baha all over Metro Manila na it's no longer covering just parts of Rizal. Attributed yan mismo dun sa estado ng floodway natin kasi dyan dumadaan ng mga tubig, no? Instead of, they diverted Metro Manila waters instead of moving into Manila Bay, they diverted to Manggahan. Pag hindi na talaga kaya, pababa ang absorption rate. Siyempre, nagsastock siya sa mga cities ng Metro Manila, which affects them also. So, I guess it's a good year for us to start that. On our part, may ambag kami. No matter how little it is, Cainta is very sensitive, no? That this is just not for Cainta alone. This is for lahat ng gumagamit ng floodway. Magamit natin yung maayos. And we will not be standing in the way of making it worse para sa mga tao. That's exactly why I had to put up the project para makontrol na yung pagdami kasi habang madami ang bahay doon, lumiliit ang ilog natin. Maraming salamat kay kasamang Felix. Nagatid ng oras na 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ngayon naman mga kababayan, isunod naman natin yung bit-bit na balita ni Kuyang Ray, ang 11 anyos na lalaki, tinangay ng 3 kalalakihan sa lalawigan ng Rizal. Kasamang Ray, ipasok mo. Palaisipan ng motibo sa ginawang pagtangay ng 3 kalalakihan sa isang 11 anyos na batang lalaki matapos ay basta iniwan na lamang sa madilim na bahagi ng sitio Malalim, Barangay May Bangkal, Morong, Rizal. Sa salaysay ng biktimang si Elias Utoy, inutusan lamang siyang bumili ng seasoning sa tindahan na malapit sa Marawi Sitio Talaga ng lapitan ng 3 lalaki na nakamotorsiklo at sa pilitang pinasakay at dinala sa malayo sa madilim na lugar na sakop naman ng Sitio Malalim ng nasabing barangay. Maigi na lamang at isang rider ang dumaan at humingi ng tulong ang bata na ito'y maihatid sa kanyang pamilya. Agad naman nakipag-ugnayan ng rider sa inyong kabanlingkod at agad din tayong tumawag sa tanggapan ni Police Major Elmer Rabano
At ilang minuto pa nga lamang ay dumating ang kapulisan na maayos namang naibalik ang bata sa kanyang pamilya na sinundo sa Barangay Hall Annex ng nasabing lugar. Samantala, wala namang naitalang sugat sa katawan ang lalaking menor de edad. Payo natin sa ating mga kapwa magulang na maging maingat sa ating mga anak lalo na sa gabi. Mula sa Morong Rizal, ako si Kuya Ray at ito ang The Observer News dito lang sa DWRB 103.9 News FM. Yes, maraming salamat sa iyo kasamang rin sa iyong bit-bit na balita. Susunod maya-maya lang, susunod naman natin yung bit-bit na balita ni Karen Felix Sambongo. Yung quarry operation sa Agus River, pinatitigil at pagnika ng comprehensive dredging project iniling ng Sangguniang Bayan ng Impanta, Quezon. Ipasok mo kasama Felix ang iyong bit-bit na balita. Hiniling ng Sangguniang Bayan ng Infanta Quezon sa Provincial Mining Regulatory Board at Mines and Geoscience Bureau Region 4A ang kagyat na pagpapatigil sa lahat ng quarry operation sa Agus River. Sa dalawang magkaugnay na resolusyon ay pinasa ng Sangguniang Bayan ng Infanta noong December 22, 2025, layo nila na maprotektahan ng embankment, mga estruktura at lalo tigit ang mga mamamayang naninirahan malapit sa Agus River at mapanatili ang malayang daloy ng tubig sa nasabing kailugan. Kabilang sa mga ipinasang resolusyon ay ang SB Resolution No. 393 Series of 2025 at SB Resolution 394 Series of 2025 na parehong inakda ni Honorable Maxiel Rodrigo Mortis Jr. na magkasunod na pinagtibay noong December 22, 2025. Sa ilalim ng SB Resolution 393 Series of 2025, hiniling ng Sangguniang Bayan sa Provincial Mining Regulatory Board at Mines and Geosciences Bureau na mag-issue ng stoppage order sa lahat ng quarry operation sa Agus River. Patay sa dalawang resolusyon, ang Agus River ang pangunahing source ng tubig, kabuhayan at nagpapanatilan ng ecological balance. Batay sa dalawang resolusyon, ang Agus River ang pangunahing source ng tubig, kabuhayan at nagpapanatili ng ecological balance. Sinasad rin sa resolusyon na may nakarating na reklamo hinggil sa quarrying at extraction activity na nagdudulot ng panganib sa environment, public safety at riverbank stability at siltation sa ilog at sakahan sa mga nakapalibot ng mga komunidad lalo na sa panahon ng tag-ulan. Sa ilalim din ng SB Resolution 393, hiniling ng Sangguniang Bayan sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang agarang pagkasagawa ng inspeksyon at ebalwasyon sa lahat ng quarry activity para matiyak ang legalidad at epekto sa kapaligiran. Samantala, sa SB Resolution 394, hiniling ng Sangguniang Bayan sa pamahalang panlalawigan ng Quezon na mag-develop at may patupad ang Master Dredging Project sa Agus River na may kaugnayan sa navigation, pagpapagaan sa pagbaha, pagpapagana ng infrastructure development at pagpapanumbalik ng kapaligiran. Humiling din ang Sangguniang Bayan sa pamamagitan ng nasabing resolusyon sa tanggapan ng pamahalang panlalawigan sa Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at Mines and Geosciences Bureau at iba pang may kaugnayang stakeholder para sa technical, environmental at regulatory support. Nagpahayag din ang Sangguniang Bayan ng pagsuporta para sa comprehensive studies, feasibility assessment at environmental impact evaluation bilang requisitos sa implementasyon ng Master Dredging Project. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Yes, maraming salamat kasamang Felix sa iyong bit-bit na balita. Ngayon naman mga kababayan ko, agaran nating isunod yung Rapid City Realty naging katuwang ng Barangay Dalig sa pagkarasyon ng tubig sa lungsod ng Antipolo. Balita mo kasama Felix. Naging katuwang ng pamahalang barangay ng Dalig ang Rapid City Realty Development Corporation para maibisa ng kakapusan ng tubig sa Sitio Quarry 2 o Abuyo Danging Bridge kamakailan. Ito'y matapos sa pansamantalang maputol ang serbisyo ng Manila Water sa Teresa Water District dahil sa pagkakaroon ng financial liability. Kaya nga ang Barangay Dalig Teresa Rizal sa pamumuno ni Barangay Captain Gerald Lopez
Katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at ang Municipal Government ng Terasa Rizal ay agad nakipag-ugnayan sa Rapid City Realty upang mahiram ang water tanker ng kumpanya at maging katuwang sa pagrarasyon ng tubig. Abot na abot naman ang pasasalamat ng mga residente hindi lamang sa pamahalaang barangay lalo tigit sa pangasiwahan ng Rapid City Realty na lagi nilang katuwang sa panahon ng pangangailangan bilang pagtalimar nito sa pamantayan ng responsableng pagmimina, pagpapatupad ng Social Development and Management Program at ng Corporate Social Responsibility. Samantala, maliban sa mga ganitong tulong, regular din ang pagkakaloob ng tulong ng Rapid City Realty sa mga barangay na apektado ng pagmimina at sa mga karatig na barangay sa pamamagitan ng kanilang programang panlipunan, pangkalusugan at pangkapaligiran. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Yes, maraming salamat kasama Felix Tabungko sa iyong bit-bit na balita. Pagkaganyan yung mga samahan natin, siguradong makakatulong ng maigi sa ating mga kababayan. Ano? Ang bit-bit na balita ni kasamang Felix ay naghatid sa inyo na 32 minuto makalipas ang ikawalo ng umaga. Balikan natin itong pinalita ni kasamang Felix, yung Agus River dyan sa Infanta Quezon. Sino kaya yung mga quarry operator dyan na dumapurak dyan sa Agus River na sinalaula para sa mga kababayan natin? Tama yung ginawa ng Sangguniang Bayan sa dalawang magkasunod na resolusyon para hilingin yung pagpapatigil ng operasyon dahil sa kapakanan na rin ng mga residente sa lugar. Pangalawa, yung kanilang mga inumin tubig na maging malinis at yung posibleng sakuna na kakaharapin ng mga ito sa tuwing magkakaroon ng kalamidad. Kaya saludo tayo dyan sa Sangguniang Bayan ng Infanta at siyempre pa sa kanilang butihing mayor na si Mayor El Irwanto na walang sawang tumutulong sa kanyang mga kababayan, lalo na nitong nakalipas na Pasko't Bagong Taon, nitong nakalipas na taong 2025. May mga nakita pa tayo mga sangkatebang bata nakapila at buong sahod yata nitong si Mayor Wanto ay inalay niya para pasayahin yung kanyang mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kabataan, no? Yung mga bata diyan sa bayan ng Infanta Quezon. At yan mga kababayan ko, sana sipain na ng MGB, ng DNR, yung operator ng quarry diyan sa Agus River, no? Hindi nakatulong yan, kundi perwisyo ang dulot yan. Yan sa Agus River na pinagkukunan ng kabuhayan ng ating mga kababayan dyan sa Infanta. Ngayon naman mga kababayan, silipin naman natin yung umarangkadang pagtugis ng Land Transportation Office o LTO sa mga e-trike o e-bike, sa ating mga kababayan, ganap na sumipa ang pagtugis ng Land Transportation Office o LTO sa mga e-trike sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa Calatas, kabilang sa lugar na tinukoy ni LTO Chief Marcos Lacanilao na bawal daanan ng mga e-trike ang EDSA, C5 Road, Royal Boulevard at ang naturang Quirino Avenue hanggang Magallanes South Luzon Expressway o ISLIC, alinsunod sa umiiral na patakaran ng Metro Manila Development Authority. Paglilinaw ni Lacanilao, hangad lamang umano ng ahensyang tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan sa pangunahing kalsada. Kasabayan niya ng diit na ang mga highway ay disenyo
para sa mabibilis at malalaking sasakyan. Para sa LTO chief, lubhang mapanganib sa mga sakay ng e-trike o e-bike na makipagsabayan sa mga mas malalaking sasakyan. Ang pagsabay ng mabagal at magagaan na sasakyan sa ganitong uri niya ng kalsada ay nagdudulot ng malinaw o o malinaw na panganib sa lahat na gumagamit ng daan, paliwanag pa nila Kanilaw. Gayunpaman, nilinaw ng opisyal na hindi hangad ng LTO na ipagbawal ang e-trike o e-bike. Katunayan na niya, nakatakdang makipagnayan o makipagpulong ang ahensya sa mga local government unit para sa pagtakda ng ligtas at angkop na ruta para naman anya sa mga mas maliliit na sasakyan tulad ng e-bike o e-trike. Sa ilalim niya ng bagong patakaran, kapatawan ng multa at iba pang kalakip na parusa ang mga mahuhuling lumabag sa Republic Act 4136 at Joint Administrative Order Number 2014-01. Maglalagay din niya ang LTO ng mga enforcer sa mga kritikal na lugar upang ipaalam at tiyaking nasusunod ang nasabing patakaran. Nanawagan din ang LTO chief sa publiko ng kooperasyon at mahigpit na pagsunod sa umiiral na mga patakaran sa trapiko, alang-alang niya sa kaligtasan ng lahat. Wala ho tayong pagtutol dito sa patakaran na ipinalabas nitong Land Transportation Office o LTO, mga kababayan ko. Ang napapansin lang natin dito kay Asik Lacanilaw, bakit mukhang masyadong mainit yung kanyang mata sa mga e-trike o e-bike na naglipa na ngayon, ha? Pwede tamang ipagbawal dahil talaga namang para sa kaligtasan ng bawat isa. Ang nakakapagtaka lang, sangkater ba mga kolorom, ha? Mga cutting trip, UV Express, mga minibus na bumabiyahe sa Calacang, Maynila, ang karamihan ay walang panikit. Diba, pagkakalam natin, bawal bumiyahe. Yung mga buses na walang panikit doon sa mga pasahirong nagbabayad. Ha? Pangalawa, yung mga kolorong na UV Express na rutang ah may rutang Novaliches, Cubao, Cubao, Montalban, ha? Vice versa. Abay, marami dyan. Yung mga tampered, yung kanilang mga prangkisa o plaka. Meron pa nga dyan, ha? Base doon sa isang nakausap natin, no? Mga kababayan ko. Oo pa siya, magbabayad siya doon sa isang UV Express na talagang may prangkisa. Sasabit siya doon, magbabayad siya halimbawa ng 500 o 1,000 para makabiyahe siya. Sakali na masita siya, ang gagawin niyang panagibutas, yung prangkisa ng isang UV Express. Hindi natin gaano sanay o alam yung kanyang patakaran. Pero tinatanong natin mga kababayan, Chief Lacanilaw, tama ba yung ganitong sistema? At hindi raw ba ninyo nakikita yung mga bulok na sistema ng ilang UV Express dyan? Yung mapang-abuso sa ating mga kababayan commuters, yung cutting trip, yung pamasahe na sakalang ng liig. Ha? Kumbaga, wala sa tabi pa. Ha? Meron pa nga dyan isang dispatcher ng UV Express dyan sa Araneta, Cubao, nagreklamo yung isang pasahero, bakit pagka Montalban, Cubao, 50, bakit pagka Cutting Creek, Cubao, San Mateo, 50 rin. Okay?
Alam niyo kung ano yung katuwiran nung tinamaan ng magaling na driver at nitong, dispatcher diyan sa UB Express sa Araneta, Cubao? Aba'y kung namamahalang ka, aba'y maglakad ka. Tama bang katuwiran yan, mga kababayan ko? Yan dapat ang nakikita ng mga kababayan natin ng LTO, ha? Hindi yung puro lang kayo social media, puro kayo balita. Kung alin yung mga kakaya-kaya lang ninyo, yun ang kinakaya niyo. Pero yung mga may di ko naman sinasabing merong kasabwat ano. Pero nagtataka ako sa tuwing magkakahulihan may operasyon ng LTO o LTFRB, nawawala yung biyahe ng mga UB Express. Lalo diyan yung, rutang, biyaheng Montalban-Cubao vice versa. Nawawala yan, ha? Nung minsan napasakay tayo aba'y biglang nagradyo itong isang, driver doon sa kanyang mga kasamahan, "O tika, sabi ni boss, wala raw munang magbabiyahe kasi may timbre, mula sa ating, kontak sa loob ng LTO at, LTFRB na mayroong operation sa mga kolorom at yung mga tampered na sabit-sabit na prangkisa." Aba'y walang nagbiyahe mga kababayan ko. Ang ang masakit nito, kami na mga nakasakay na, aba'y ibinaba. At ang katuwiran, mayroon daw diferensya yung kanyang yobi at, ididiretso raw sa talyer base doon sa request daw ng kanyang operator, 'di ba? Kita niyo, mga kababayan? Bakit hindi nakikita ni Nakanilaw 'yan? Ha? Silipin niyo 'yan. Hindi ko sinasabing kinakampihan ko yung, mga may-ari ng e-trike o e-bike. Tama lang yung inyong, pagpapatupad na hulihin yung mga 'yan doon sa mga pangunahing lansangan dahil talaga namang delikado at, bawat isa posibleng maaksidente. At sa akin, kung nakikita niyo yung mga ganyan, aba'y sinimulan niyo rin yung napakatagal ng problema 'to, panahon pa yata ni Kupong-Kupong. Hindi niyo nakikita, anong klase kayong mga naandiyan sa LTFRB at LTO. Silipin niyo 'yan. Eh, puro kayo pasiklab. Para kayong kakilala kong, patawarin ako sumakampilang buhay na ano, yung kakilala kong si Pakislap naman. Pakislap, walang ginawa yun kundi pakislap ng magpakislap ng kanyang, camera. Pero ang tanong, may pen kaya? Parang gano'n yung LTO, eh. Tsaka itong LTFRB, pasiklab ng pasiklab. Yun pala, naga lawarin ninyo ako, mukhang, nagpapalaki lang kayo, Nagpapalaki ng ano, ah, bahala na kayong husga kung ano yung pinapalaki ng mga 'yan. Basta ang sa akin lang, aba'y huwag kayong magpalaki. Anyway, mga kababayan, balikan natin naman ito yung, balita mga kababayan ko, sa ganap na 4 na minuto mga kababayan ko, yung, alert level naman nitong, bulkan, yung alert level, yung alert level 2 itinaas sa Mayon Volcano kahapon 'to, isang araw, oo, matapos makapagtala ng 47 rock pool noong, bisperas ng Bagong Taon, tuluyan ng itinaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology PBOX Alert Level 2 ang estado ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa datos ng PBOX, nasa 21 mga kababayan kong rock pool incident ang naitala ng ahensya kada araw sa huling linggo ng Disyembre ng nakalipas na taon. Doble sa 10 rock pool umano na insidente kada araw sa mga nakaraang buwan. Batay pa rito, kapuna-puna rin na nila ang, ground deformation na indikasyon ng pag-akyat ng, pag-akyat, pag-akyat ano, ano 'to, kapuna-puna rin ang ground deformation na indikasyon ng pag-akyat ng, magma at hydrothermal fluids,
Samantala, nagbigay paalala ang PIBOC sa publiko. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone dahil sa banta umano ng biglaang pagsabog, pagguho at pyroclastic density current ng PIBOC. Pinayuhan din na ang mga residente na maghanda sa posibleng ashfall. Bawal din niya ang pagpapalipad ng eroplano malapit sa bulkan. Yan mga kababayan ko, nakita nyo? Bago magbagong taon yan, nagkaroon ng interruption. Ganun talaga mga kababayan ko. Yung dala ng kalamidad natin, hindi natin masabi ano. Ang payo lang natin sa ating mga kababayan, mag-ingat, sumunod sa mga alintuntuning pinagbabawal para sa kaligtasan ng lahat. Katulad naman itong sinabi ni, uy, tika sandali, sinabi nitong si Sherwin Gatchalian, Senador Gatchalian, nandito, kay Senador Sherwin Gatchalian, mga kababayan ko, ito yung taga Kaya ng nabutas yata 'to kung hindi ako nagkakamali o diyan sa Caloocan babayan ko senador, yung sinasabi niyang, backlog, backlog mababawasan na, 'no? Backlog ito sa mga paaralan natin mga kababayan ko, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, mga magulang, tiniyak ni Senador Sherwin Gatchalian na unti-unti nang matutugunan ng pamahalaan ang kakulangan ng silid-aralan sa iba't ibang panig ng kapuluan sa bansa. Partikular na tinukoy ni Gatchalian ang 16,000 classroom backlog na nakasaad sa datos na inilabas sa Senado ni Secretary Sani Angara ng Department of Education. Ayon kay Gatchalian, tumatayong chairman ng Senate Committee on Finance, mas mapagtutuunan ng DepEd ang tugon sa kakulangan ng silid-aralan sa sandaling pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 General Appropriation Bill na inoprubahan kamakailan sa Bicameral Conference Committee. Sa ilalim niya ng Enroll 2026 budget, 85 billion ang inilaan para sa pagpapatayo at pagkukumpuni ng mga sira-sirang silid-aralan o silid-aralan. Sa naturang halaga, mga kababayan ko, 65.9 billion piso o mano ang inilaan para sa pagpapatayo, pagpapalit at pagkumpuni. Yan. Pagkumpuni ng mga school building sa kindergarten hanggang high school, kabilang anyang mga technical vocational laboratories. Hindi lamang anya tayo naglalaan ng malaking pondo para sa pagpapatayo ng mga classroom. Tiniyak din ng senador na mapapabilis ito sa pamamagitan ng aktibong pakikilaho ng iba't ibang sektor. Ipinaliwanag pa ng senador na pinahintulutan ng Department of Education na gumamit ng iba't ibang paraan para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan, kabilang ang public-private partnership. Maaari niyang pumasok sa isang Memorandum of Agreement o MOA ang Department of Public Works and Highways o DPWH. DPWH naman. Paano yung flood control project, yung mga bus project? Okay. Baka mamaya, hindi ko kayo pinamumunahan at hindi rin ako nagbibintang. Ang sinasabi ko lang po mga kababayan ko, baka na naman makita natin yung mga tinatayong eskwelahan na to. Yung mga recreation ng mga sira-sirang school, yung backlog, baka drawing, yung makita natin. Kaya tuloy natin.
mga kwalipikadong local government unit, civil society organization, non-governmental organization, at armed forces of the Philippines Corporation of Engineer. Oh, yan mga kababayan ko. Maganda sa isang banda. Napakagandang panukala ito. Kaya lang, hindi naman sa pagdududa, ano, katulad yan, hindi natin nilalag yung DPWH na lalagay sa napakalaking entrega. Tulad ng flood control project, yung billion pisong kinurakot daw ng ilang mambabatas diyan sa Kaban ng Bayan. At maraming mga proyekto base sa ICI na mga napunduhan, nabayaran na, pero walang makitang project o proyektong nagawa. Sabi, yan talaga naman, bakit, ika mga kababayan ko, baka makalimutan natin. Ha? Muntakin nyo, mga kababayan ko, 51 minuto. Makalipat po ang ikawalo ng umaga. Abay, napakabilis kagulat natin mga kababayan. Una, binabati natin. Papasalamat tayo sa ating magaling, mabilis, mabait. At ating magaling na engineer na si Engineer Melvin, ano? Yan yung sinasabi natin, Itatakbo ang programang ito mga kababayan ko. Wala yung ating mabait na engineer. Pangalawa pa mga kababayan ko, may binabati rin natin yung Kapitan Tubisun. Kung natatandaan nyo, maalala nyo, itong si itong si Karix Kayanon, ano? Magandang umaga sa'yo, Karex. Yan yung kababayan natin, kumparet kaibigan natin na gustong maglingkod sa bayan, ano. Dapat sa mga sunod na pagkakataon, mabigyan natin ng pagkakataon ito. Sa oras na 53 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan ko, abay isang Sergeant Sagpaw daw, isang Sergeant Sagpaw na inilagay sa holding center nitong si PNP Chief, Acting PNP Chief, Jose Melencio Nartatic Jr. Dahil dito sa kanyang sangkaterbang kawalangian. Bakit kamo? Bakit ko nasabi? Ayon dito sa isang lakala, itong si Sergeant Sagpaw, abay, ipinangungulikta yung CIDG Regional Field Unit ng Calabarzon Foray at ng CIDG Provincial Field Unit yan sa Calamba-Luna. Kinukulikta itong nakalipas na taon, o bago magpasko, noong taong 2025, abay tinupahan daw dito yung bawat negosyante, bawat illegalista ng 20,000 piso, para daw pamasko, ng CIDG Calabarzon Foray, CIDG Kabuyaw, at yung dalawa pang unit na hawak nito, Mantakin mo mga kababayan, kinukurampong nitong si Sergeant Sagpaw, alias Sergeant Sagpaw, may mga alias na kolektor ito, sina alias Amboy, Roger, Jomar, Mark Robert, at alias Binji, mga kababayan ko. Pero nareklamo raw itong si Sagpaw, sa tanggapan naman itong si Calabarzon for a Regional Director, Police Brigadier General Kenneth Lucas, na yung isang negosyante o illegalista daw dyan sa bahagi ng Naik na sa baybaying dagat nitong nakalipas na taong 2025, mga kababayan. Pinuntahan daw nitong si Sagpaw
at sinabihan yung may-ari na, sa ayawan sa gusto mo, magbigay ka ng 20,000 dahil para sa Christmas party nitong si IDG Calabarzon 4A at si IDG Kabuyaw at nung dalawa pa niyang hawak na unit. So, ang sagot daw nitong tinama ng magaling na illegalista, may magbibigay ako. Bakit ang hindi? Pero kung ano lang yung nakakayanan ko dahil ayon sa illegalista, maliit ang kanyang negosyo at kukunti ang parokyano. Madalit sabi, nakapagbigay yung negosyante pero hindi naibigay yung kagustuhan nitong ni Sergeant Sampao. Kaya ang nangyari mga kababayan ko, hinuli. Nagpasko sa kulungan yung kawawang illegalista at yung kanyang mga tauhan na may mga pamilya rin. Dahil lang, alam nyo kung bakit? Dahil lang doon sa hindi napagbigyan yung kagustuhan nitong Sergeant Sampao na nagpapakilalang kolektor ng CIDG Region 4A at CIDG Cabuyao. Tinatawagan natin. Tama itong ginawa ni Brigadier General Lucas at nitong acting PP Chief. Inilagay daw ito sa holding center itong si Sergeant Sampao matapos na ireklamo. Pero ang masakit, ayon sa insider ng Kalawit News, mga kababayan ko, abay, nasa holding center na itong si Sampao. Pero patuloy na gumagapang yung kanyang mga alipores, yung kanyang mga galamay. Ibig sabihin, illegal sugod, pakitan tao, mukhang pakitan tao yung ginawa nitong si Lucas at nitong si Kating, mga kababayan ko, kung totoo yung sumbong ng insider ng Kalawit, abay, hindi tama, mukhang pinapaikot nitong si Sergeant Sampao, si acting PNP Chief Natates, at nitong si Calabarzon 4A Director Kenneth Lucas, mga kababayan ko. Pangalawa pa, ito pa, mga kababayan ko, yung alias Colonel Palito Saguil, Ginanatates at Lucas, abay, mga kababayan ko, nagpaskot magbagong taon, may isang sergeant, ito siyang Colonel Palito, Colonel Palito raw, ang kilala bilang Big Five ng Calabarzon, sa ilalim ng jurisdiction naman itong si Kenneth Lucas. Lucas na naman mga kababayan ko, ano ba yan, Direktor? Gising-gising naman. Baka hindi mo napapansin yan dahil sa sinsirong trabaho mo dyan sa Calabarzon para sa peace and order. Yun ka naman. Paminsan-minsan titignan mo naman katulad nito, itong si Colonel Palito, yung may hawak ng Big Five. Manake mo, sakop daw nito yung Cavite, Laguna, Batangas, at Quezon. Mga kababayan ko, ayot, hindi lang yun, sakop pa nito yung National Capital Region. Bahay, mga kababayan ko, teka mga kababayan, sa sunod na Sabado, tatalakayin po natin yan, babalahin po natin yan. Sa ngayon mga kababayan, nasa 59 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magpapasalamat po tayo sa ating mga taga-subaybay sa pagsubaybay sa programang Kalawit News. Dito lang po yan sa DWRB 103.9 News FM. At syempre pa sa ating kasamang si Jimmy Mahosay na tila ginapos na kanyang asawa. At sa kay kasamang Karen Felix Tambonggo na nagprograma kanina. At syempre pa, baka makalimutan natin yung ating mahusay at mabait na engineer, si Engineer Medved. Hindi magtatagumpay ang programa natin kung wala si engineer. So, babayo mga kababayan ko, sa sunod na Sabado, huwag po kayong bibitaw. Subaybayan po ninyo ang programa Kalawit News. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang